Praise God, praise God. Praise God, praise God. Magandang umaga po muli sa inyong mga taga-San Jose. Ako ay muling ibinalik sa inyo ng Panginoon upang kayo po lahat ng mga taga-San Jose ay makapakinig ng salita ng Diyos na sa gayon lahat tayo ay pagpalain. Lalo na sa mga panahon ito, kailangan natin ang salita ng Diyos sapagkat laganap ang mga kasamaan sa mundong ito, laganap ang mga natural disasters, kagaya ng mga lindol, mga bagyo, mga tsunami, at iba't iba pa. Mga taga-San Jose, kailangan po natin kumapit sa Panginoon. Ang Panginoon ang kailangan natin sa mga panahon ito. Walang iba na makakatulong sa atin sa panahon ito kundi ang ating Panginoon. Sa mga panahon ito, dapat tayo ay laging lumalapit sa Panginoon. Tayo ay tumatawag sa Panginoon at tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng mga pananalangin. Ako po ay mananalangin muna. Panginoon, salamat po at ako'y muli mong dinako sa lugar na ito na San Jose upang sila, Panginoon, ay mabahaginan ng iyong salita, upang sila, Panginoon, ay iyong iligtas sa pamamagitan ng iyong mga salita, upang sila, Panginoon, magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Yesus na siyang magliligtas sa kanila. Ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa kanila. Ako po ay instrumento mo lamang. Ikaw ang mangusap sa bawat isa sa kanila. Anoint me, Holy Spirit. Ikaw ang mag-usap at ang Panginoon ang mataas sa aming kalagitnaan. Anumang espiritu ng kaaway na sa amin ay gagambala at mangiistorbo at gagawa sa amin ng masama, lahat sila ay ginagapos namin ang kanilang mga espiritu at binabalian namin sila ng mga pakpak at inutusan namin silang bumalik sa hell in Jesus' name. In Jesus' name. At ako'y sumasampalataya, Panginoon, na ako'y makakapangaral na walang istorbo sa akin maging ang ulan. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang may kapangyarihan sa mga ulan, sa mga lindol. Kaya, Panginoon, kontrolado mo ang mga ito. Kaya, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Panginoon, huwag mo hayaan ang bagyong uwan ay magtuloy-tuloy sa Pilipinas. At inuutusan ko ang bagyong ito, ang bagyong uwan. Tumigil ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ikaw ay ma-dissolve sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan
ikaw ay inuutusan ko na matunaw sa pangalan ni Jesus. Bagyong uwan, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Bagyong uwan, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. At ito po ay hindi na matutuloy. Ito po ay natunaw na sa iyong kapangyarihan. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat dinidinig mo ang aking panalangin sa oras na ito. Ipakita mo sa kanilang lahat, Panginoon, na ikaw ang ating Diyos na buhay, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, mangusap ka sa kanila. In Jesus' name. Amen. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. Sa aklat ni Jeremias 31:3. Sa aklat ni Jeremias 31:3, ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Mga taga San Jose, wag na po kayong mag-worry sa bagyo. Ito po ay natunaw na sa pangalan ni Jesus. Ang tangi na lang natin gagawin, magpasalamat sa Panginoon, umiwas sa kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Tatandaan po natin, mga taga San Jose, ang Panginoon ay siyang may gawa ng mga disasters na ito bilang parusa sa tao na matitigas ang ulo at patuloy na lumalaban sa Diyos at patuloy na gumagawa ng mga kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Mga taga San Jose, ang Panginoon pag umibig ay walang hanggan. Kaya nga po kapag inibig mo ang Panginoon at dumalangin ka sa Panginoon, ikaw ay tutugunin ng Panginoon. Marami sa atin nagpe-pray, Lord, wag na huwag mangyari yung mga lindol, yung mga baha, yung mga malalakas na ulan, yung mga malalakas na tsunami, subalit walang kapangyarihan. Ito ay patuloy na nangyayari. Ang sino mang makasalanan na tatawag sa Panginoon, hindi ito pagkikinggan ng Panginoon. Subalit, kapag inibig mo ang Panginoon at ikaw ay sumampalataya sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, at ikaw ay nagpapatawad sa iyong kapwa, kapatid, ikaw ay pakikinggan ng Panginoon. Kaya huwag kang magtaka kung ikaw ay talangin ng talangin, subalit walang kapangyarihan, sapagkat hindi mo tunay na iniibig ang Panginoon. Ang tunay na umiibig sa Panginoon, sila ay lumalakad sa kabanalan, sila ay nagsisisi
at takot gumawa ng kanilang mga kasalanan. At sila ay merong relasyon sa Panginoon. Tinanggap nila si Jesus bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. At araw-araw sila'y nagpapatawad sa mga tao na gumagawa sa kanila ng masama. Kapag ganun ka, kapatid, kahit ibulong mo lang ang iyong panalangin, pakikinggan ka ng Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon ang unang umibig sa atin. Ang sabi nito, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Mga kapatid, ang Panginoon ay lumalapit sa atin araw-araw, oras-oras. Kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso. Pagbuksan mo siya, papasukin mo siya. Huwag matigas ang iyong ulo. Huwag kang manatili sa kamangmangan. Ang Panginoon, ang tanging mong gabay, ang Panginoon, ang tanging makapagliligtas sa iyo sa mga panahon ito na masasama. Ang tao, pag walang nangyayaring masama, hindi naiisip ang Panginoon. Pag walang lindol, pag walang tsunami, pag walang mga bagyo, ang tao patuloy sa paglakad sa kasalanan. Baliwala sa kanila ang maglingkod sa Panginoon. At patuloy na gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa. Subalit pag nandyan na ang mga lindol, ang mga bagyo, doon tatangis at sasabihin, Panginoon, ligtas mo ako. Kapatid, pare-parehas tayong mga Pilipino. Kaya ako ay sa inyo nakakonsentrate dahil kapwa ninyo kong Pilipino. Mga kapatid, mahal ng Diyos ang Pilipinas. Huwag kayong mag-alala sa mga kurap. Sa bansang ito, lahat sila hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggang sa ikatlo at ika-apat na salinlahi ng kanilang mga pamilya. Mag-concentrate tayo sa pagkikipagrelasyon, sa pananampalataya sa Panginoong Jesus, sapagkat si Jesus lamang ang unang umibig sa atin. Ang Ama, inibig tayo. Ibinigay niya ng buong buo ang kanyang pinakamamahal na anak na walang pasubali. Na alam niya ang kanyang anak ay mamamatay sa krus, pahihirapan ng mga taong kagaya natin na makasalanan. Subalit ang Ama, binigay niya pa rin ang kanyang pinakamamahal na anak, alang-alang sa atin. Gayon tayo inibig ng ating Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Dito pinapakita ng salita ng Diyos, ang Ama, inibig tayo at lumapit siya sa atin. Saan ka nakakita na ang Diyos ang siyang lumalapit sa kanyang nilikha? At ito naman lumikha
ay patuloy na lumalayo sa Kanya. Yan po ay kamangmangan sa Diyos. Ang Diyos na lumalapit sa iyo, ikaw pa lumalayo sa Kanya, yan po ay kamangmangan. At yan po ay katangian ni Satanas na siya ay nagrebelde sa Diyos. Kaya siya ay tinapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga taga San Jose, mahal tayong lahat ng Panginoon. Ang sabi dito sa ating binasa, ako'y lumapit sa inyo ng may kagandang loob. Ang Diyos ay nagpapakumbaba pa sa ating harapan. Siya pang lumalapit, imbis na tayong lumapit sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng ating Ama. Subalit ang tao, lubhang makasalanan, lubhang ma-pride, lubhang mapagpalalo, siya pa ay lumalayo sa Diyos. Kapatid, hindi habang buhay na ganyan ka, isang araw sasabihin ng Diyos sa iyo, kung patuloy kang lumalayo sa Kanya, okay, it is your time now. Kukunin ka ng Panginoon at itatapon ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga taga San Jose, pag wala si Jesus sa buhay natin, wala kang kaligtasan. Pagbalik-balik na rin naman ang mundo, hindi ka maliligtas. Pag wala si Jesus sa buhay mo, pag hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas mo, wala kang kaligtasan. Ano man ang gawin mo, si Jesus ang magliligtas sa iyo. Magpakalayo-layo ka man, kung saan ka man pumunta, nakikita ka ng Diyos. At ang Diyos ay nais kang kausapin, nais kang iligtas. Kapatid, huwag matigas ang iyong ulo. Magpakumbaba ka sa Panginoon, lalo na sa mga panahon natin ngayon, na laganap ang kasamaan, laganap na ang mga disaster, sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw na kung saan si Jesus ay babalik. Kukunin ni Jesus ang mga mananampalataya niya, ang mga may relasyon sa Kanya bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Mga taga San Jose, tayo pong lahat sa mga panahong ito ay dapat nagpapakumbaba sa Diyos. Lumalapit sa Diyos sapagkat di mo alam kung kailan may struck ang kasamaan sa buhay mo. Marami sa atin ngayon ang hindi na nagising kaninang umaga. Marami sa atin ngayon o bagang iba sa atin ngayon, ito na ang huling araw mo sa lupa. Subalit hindi mo alam. Kapatid, kaya nga po samantalahin natin ang ating kaligtasan. Hanggat meron kang hininga, hanggat ikaw ay nabubuhay, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Sapagkat ang bukas, ang buhay ay hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Ang nakakalungkot,
Marami sa atin na buhay sa mundong ito at namatay na lang, wala pang relasyon sa Panginoon at ang bagsak niya ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At sa impyerno po, wala nang kaligtasan. Pag namatay ang tao, hindi na pwedeng maligtas. Ang kaligtasan ay habang buhay ang isang tao, habang siya ay makahihingi pa ng tawad sa kanyang mga kasalanan, habang siya ay pwede pang sumampalataya at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Sapagkat pag namatay ng tao, it's too late. Wala ka nang magagawa. Pupunta ka na sa langit o kaya sa impyerno. Walang purgatorio. Yan po ay kasinungalingan ni Satanas. Dalawa lang tutunguhan ng tao pag namatay siya sa lupa. Sa langit, pag meron siyang Kristo sa puso niya. Pag wala kang Kristo, kapatid, wala kang kaligtasan. Ako na nagsasabi sa iyo, ang Biblia na nagsasabi, ang salita ng Diyos ay 100% salita ng Diyos at hindi ito pwede magsinungaling. Ang tao sinungaling pag sa tao ka nagtiwala. Ang sabi ng salita ng Diyos, isa kang mangmang. Ang nagtitiwala sa tao ay isang mangmang. Ang nagtitiwala sa Diyos ay isang matalino. Sa Diyos tayo magtiwala sapagkat hindi tayo mabibigo, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Sabi sa unang 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakat sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Dito binabanggit ni Apostol Juan, ang sino man daw ligtas na tumanggap sa Panginoong Yesus, dapat siya lumalakad sa liwanag. Kapatid, kung ikaw ay hindi lumalakad sa liwanag, isa lang ibig sabihin nun, wala kang relasyon sa Panginoong Yesus. At isa lang ang destinasyon mo kapag ikaw ay nawala sa mundong ito. Naglalagab-lab na apoy ng impyerno. Kapatid, yan po ang masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin. Walang papasok sa kaharian ng Diyos nang walang relasyon sa Panginoong Yesus. Ang sabi nito, nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi mo Kristiyano ka na, dapat lumalakad ka sa liwanag. Wala Kristiyano ang lumalakad sa kadiliman. Kapag ikaw ay Kristiyano at lumalakad ka sa kadiliman, hindi ka patunay na Kristiyano, kapatid. Yan ang masaklap na katotohanan na dapat mong tanggapin. Yan ang sabi ni Apostol Juan, kung ikaw
ay nasa liwanag, dapat lumalakad ka sa liwanag. Sapagkat nilinis tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanan. Mga kapatid, kung ikaw ay pagod na sa kasalanan, na patuloy na umaalipin sa iyo sa mga bisyo, babae, alak, sigarilyo, kasamaan, korupsyon, kapatid, kailangan mo si Jesus. Si Jesus lang makapagpapalaya sa iyo sa lahat ng mga ito. Wala nang iba. Hindi si pastor, hindi si father, hindi si brother, si sister, si Jesus Christ ang makakapagpalaya sa iyo. Wala nang iba. Pag merong nagsabi sa iyo, meron pang ibang makakapagpalaya sa iyo, kapatid, sinungaling yan. Pupunta yan sa impyerno kasama mo pag naniwala ka sa kanya. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Mga kapatid, mga taga San Jose, tayo yung lahat, maging ako, ay nagkakasala sa Panginoon. Sapagkat hanggat tayo ay nandito sa katawang panglupa na napakahina, tayo po ay laging prone na tayo ay magkasala anumang oras. Kaya na kailangan natin si Jesus. Papasukin natin si Jesus sa buhay natin. Sapagkat kung wala si Jesus, kapatid, isa lang destinasyon mo. Kung wala si Jesus, walang kalayaan. Kaya marami tayong napapalitaan. Nung tinanggap nila si Jesus, sila'y nakalaya. Nakalaya sa mga bisyo. Nakalaya sa mga kasalanan. Nakalaya sa sakit at karamdaman. Sapagkat si Jesus, ang siya lang may kapangyarihan sa atin ay magpalaya, sa atin ay magligtas. Wala na pong iba. Kapatid, kung meron ka pang ibang alam na tagapagligtas mo, huwag mong sayangin ang sarili mo dyan. Kapag hindi yan si Jesus, lahat yan ay kamangmangan sa paningin ng Ama. Huwag ka magsayang ng oras, ng panahon, ng pera, sa pananampalatayang walang kabuluhan. Lahat po tayo nagkakasala. Subalit, kapag meron ka ng Kristo, ang Panginoon, sa paghingi mo ng kapatawaran, ay agad kang patatawarin kahit paulit-ulit pa. Subalit, pag wala kang relasyon kay Jesus, ang kasalanan mo hindi na napapatawad, nagpapatong-patong pa. Kapatid, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Unang 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin
sa lahat ng kalikuan. Mga taga San Jose, ito po ang salita ng Diyos. Kung tayo daw po magpapakumbaba sa harap ng Ama at hihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan nang may pagpapakumbaba at seryoso at may pagtangis ang Panginoon, ay Diyos na mahabagin at tayo'y patatawarin sa ating lahat ng mga kasalanan. Mga kapatid, kung iniisip mo wala nang kapatawaran ng iyong kasalanan, ikaw ay nagkakamali. Anumang laki ng iyong kasalanan, anumang dumi ng iyong kasalanan, kayang patawarin ng Diyos sa isang pagpapakumbaba mo lamang. Ang hirap sa tao, gawa ng kasalanan at ayaw humingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Ang tao, pag siya'y namatay na hindi humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan, isang lugar lang ang kanyang tutunguhan. Ang naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya nga habang tayo'y buhay pa, kagaya ngayon, buhay ka pa, ikaw ay humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan. Sapagkat maliwanag itong binabanggit ng salita ng Diyos, tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan pag ikaw ay nagpakumbaba sa Diyos at humingi ka ng napatawaran sa iyong mga kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay tapat at banal na ikaw ay kanya patatawarin gaano man karami yan, gaano man kalakihan, gaano man karumihan. Yan ay kayang patawarin ng Diyos sa iyong pagpapakumbaba. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung ating puso. Kapatid, linisin natin ang ating mga puso sa mga kasalanan. Sapagkat kapag ang puso natin ay napuno ng kasamaan, ng kasalanan, isa lang ang uwian mo pag ikaw ay nawala sa mundong ito. At yun ay ang naglalagablab na apoy ng impyerno. Marami ngayon nasa impyerno, sising-sisi. At sinasabi nila sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa kami ng pagkakataon, mabuhay pang muli, at makapagsisi sa aming mga kasalanan. Subalit, sinasabi ng Panginoon sa kanila, it's too late. Kasi nandito ka na sa hell. Pag ang tao napunta na sa hell, wala na siyang pag-asang maligtas pa. At doon na siya pahihirapan ng mga demonyo, araw at gabi. Kapatid, nakakatakot sa hell. Sa hell, wala kang kapahingahan. Sa hell, lahat ng kasamaan nandoon sa lugar na yun. At ang mga demonyo, tuwang-tuwa na pinaparusahan ang mga nandoon sa hell. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo.
Huwag mo hayaan ang kaluluwa mo papunta sa impyerno. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin nun, spiritual, ang kabayaran ng kasalanan na hindi nahingi ng tawad sa Diyos ay ang naglalagablab na apoy ng impyerno. Ang impyerno po ay ginawa ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Subalit, ito po ay naging kapunan na rin ng mga taong namumuhay sa kasalanan. Mga taga San Jose, ikaw naman ay merong pag-iisip, ikaw ay merong katalinuhan. Gamitin mo ang iyong pag-iisip, gamitin mo ang iyong katalinuhan. Napakasimple lamang po. Ang salita ng Diyos ay direct to the point. Pag walang Jesus, walang kaligtasan. Ang mga Pilipino, maraming kilalang tagapagligtas. Kaya mga Pilipino, lagi na lang